Hello guys, today I'm gonna play, arm wrestling simulator. I know you don't like this, but I'm gonna play it for you guys. I'm gonna play it because I want to dash. Sheesh! I'm not in halfway there. Yup, I'm not in halfway. Let's spin. Whoa! Oh man, what's the Damn! No way. Oh, want to play this? Yay! No way! Okay. Supreme. Isa lang ang tatanganin pinakamahusay. Isa lang ang aangat sa malakas ang laban sa kantahan. Isa lang ang matitirang pinakamatibay. Isa lang ang mananaig sa bagong labang yayanig sa Clash Nation. The Clash 2022. Isang labang sa lahat of Clash begins September 14. Tawad mo si Eduardo. Bakit ka hulihin ng tawad? Eduardo, magtapat ka. Ano nangyari? Hindi mo na ba talaga ako papansin ni tatay? Lumayon ba yung system ko para sa akin? Wala na kaming ibang ginawa. Tingnan mo pa, papanamo ko kitang tanong. Huwag mo matawag-tawag na doon ng kapatid ko. Naging mabait ka sa inyo. Kapwa may pinagdaraanan ng magkakasubukan. Ano ginagawa mo dito? Arlene Alcantara as Joanna de la Costa and Kate Valdez as Ida Villarazor. Sino ang karapat dapat maging tagapagmana? Shining Inheritance premieres September 9, 4 p.m. sa GMA. Hello? Sorry. Tahimik lang ako nun. Grabe. Ba't kaya ang lag ko no, guys? Tingnan natin kung sino mas mataas. Whoop! Wait a minute. What is that? Punta kaya ako sa garden. Ano to? Punta ako sa garden? Huh? Am I gonna go to the garden? Cellphone pa rin ako kasi wala akong laptop. Agosto noong nakarang taon, binakbak ang daan para sa Road and Drainage System Rehabilitation Project ng DPWH Laguna 2nd District Engineering Office. Pero nitong Mayo ay iniwan na kung anong nakatenga ang proyekto. Ang mga tipak ng semento at materyales laking servisyo sa Pineapple horse. Isang taon na ho. Sinukain nila yan. Kasi hindi ko naman nila basta. Mabaho, walang magitan eh. Kapunta nga ako sa garden. I'm gonna go to the garden, guys. And I know English.
pwede po siyang maging cause ng Like dengue. yesterday. Kailangan talaga magawa nila para maging maayos na. So, it's nighttime at ours. Nahulog talaga yung tire. Buti na hindi talaga kami nahulog. Because we are in Philippines, man. Ito yung nasimulan po nilang proyekto po. Second District Engineering Office tingin sa Sumbo. Paliwanag nila pansamantalang sinuspindi ng kontraktor nitong Mayo ang konstruksyon dahil sa ilang delay na naranasan habang ipinapatupad ang proyekto. Kasama rito I'm loud, bro. You want to learn some Tagalog stuff? Words like that. You want? Wait. I'm just gonna, what am I gonna do again? What am I gonna do? 2%? What am I gonna do again? I forgot. Yo. Nice. Oh, I forgot. Oh, no. You wanna learn? I know now. You wanna learn some Tagalog stuff language. You want? Huh? I'm asking you. No. I'm asking you. Oh, okay. Kamusta ka na? That means kamusta ka na means in English means is how are you? Hello. Siyempre. Di ko alam. I don't know. Yung di ko alam. That's I don't know. Okay. Wait lang guys ng PNP. Lahat na dinadala nila sa loob ay nakakatulong ang kailangan para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy at apat sa iba pang kasama na target ng arrest warrant para sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Part yun ng operational and tactical movement and we don't need to explain all of this sa inyo. Rest assured, yung ginagawa naman natin is dun sa in relation sa patuloy natin paghahanap kay Kibuloy. Nauna nang giniit ng Davao Regional Police na may nagagawa sila sa isang kwarto na gamit ng isang lalaki na tugma sa katawan ni Kibuloy. Na-discover rin ng mga ng pulisya ang ilang kwartong may mga minor de edad na konektado sa kwartong pinaniniwala ang pastor. Sabi ng abogado Luis Cruz, ang mga bata ay naamutana sa ilang miyembro o mga kabataan pinabalido na ng mga magulang at sinagit sa kanilang children's joy condition. And they are lasting at straw to just justify illegal stay here. Inilabas din ng KOJC ang video na umano'y pagharap ng kanilang abogado ang umano'y So, I'm back guys. Man. Wait lang guys verifika. Hindi po yan search warrant. Papasok kami. Pag masaktan ako dito, ayun po kayo ng kaso ha. Dito po. Masaktan ako dito. Kami nagkakilit dito. Dito lang kami dito ha. Kayo lang lang. Tigurin umanong makapasok si Torion. Maging ang pag-uusap na magamit nila ang cathedral. Nakatakdang mag-ocular inspection sa compound ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa Biyernes. Susunod ito ng joint public hearing sa Sangguniang Panlungsod Building ng Davao City. Bukas ang PNP dyan, gayon din sa gumugulong ng investigasyon ng Commission on Human Rights sa kung may nalalabag na karapatang pantao ang kanilang operasyon. Any information, records na kailangan nila ay ibibigay naman po ng Philippine National Police, ng Police Regional Office 11 kasi transparent din naman kami sa ginagawa naming
service of water sa Bales. May napansin din naman ng KOJC Legal Council na may pagbabawas ng bilang ng mga police personnel sa Hello, guys. tapos lumabas ang informasyon na may nasasagawa ng Senate inspection. Hello, guys. Konfirmasyon na Apa. tungkol dito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Agir Relato ng GMA Regional TV. Maki-update na po tayo sa lagay ng panahon kasamang Hindi ko po alam. Integrated Weather Center. Si Nakabili lang naman po yan eh. Salamat ni Pia, mga kapuso. Wala nang bagyong enteng pero masamang panahon pa rin. Ang mararanasan So, let's get back now, guys. Alas 4 ng madaling araw sa kanina ng tuluyang makalabas sa Philippine Ay, ako po. Possibility ng bagyong enteng na ngayon po ay tinatawag na rin natin sa international name nito na Yagi. Lalo pa itong mga bilang typhoon at Aha. po yan sa west Ano pa? at sarap naman po tumbusin ang mainland China. Mabagal po ang dalawang bagyo kaya humahampas pa rin ang epekto ng rain band po yan at kung siyang habagat dito po yan sa ating bansa, lalo-lalo na sa bahagi po ng Luzon. Dahil dyan, posible pong maulan pa rin bukas sa ilang bahagi ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas dito po yan Wait lang, guys, oh. pati na rin sa may Bye, bot. magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at kasama na rin po sa mga uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley at ng Cordillera Region. Inaasahan po natin may mga malalakas na pag-ulan pa rin sa ilang lugar kaya mag-iingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagbuho ng lupa. Inaasahan din po natin mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na po bandang hapon. Posible po yung mga malalakas na buhos ng ulan. Dito po yan sa may Panay Island, pati na rin po dito sa may Negros Island Region, pati na rin dito sa may Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao. Bye, guys. Please like,